Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong araw. Ang mga ipinagbabawal, ating bibigyang linaw. Ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy, Bawal Yan! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan! July 25, 2 araw bago ang sona ng Pangulo ng hatulan ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, lumutang ang mga tanong kung matutuloy pa ba ang impeachment o mabibigyan pa ng pagkakataon na ipresenta ang mga ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. And to shed light about the reasons behind Supreme Court's decision and also kung gaano nga ba kalaki ang kapangyarihan ng pinakamataas na hukom sa bansa, let's welcome a lawyer, senior partner at Divina Law and a professor, Attorney Enrique de la Cruz Jr. Attorney, welcome po sa ating programa. Salamat for having me. Alright, Attorney, we'll make this conversation simple. We'll go straight into our discussion at hand. Pwede niyo po bang ipaliwanag itong ruling na ipinataw po ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment na inihain laban kay VP Sara Duterte? To summarize it, sinasabi ng Korte Suprema na merong proseso ang impeachment na nakalagay sa ating saligang batas. At ayon sa Korte Suprema, hindi nasunod yung tamang proseso. Unang-una, sabi ng Korte Suprema ay mayroong naunang 3 complaint laban kay VP Sara at ito ay hindi inaksyonan kung kaya't nung mag-adjourn ang Kongreso, ito ay deemed dismissed yung 3 dahil hindi na-aksyonan kung kaya't dahil hindi inaksyonan at deemed dismissed, pumasok na yung 1-year ban. Hindi na pwedeng entertainin yung ika-4 na complaint. Yun yung nandoon sa Senado. Dahil barred na ito. Pasok na ito dun sa 1-year ban. So yun essentially ang sinasabi ng Korte Suprema. Hindi naman pinawawalang sala si VP Sara. Sinasabi lang ng Korte Suprema na yung Articles of Impeachment na nandoon ngayon sa Senado ay labag sa saligang batas dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Alright, balikan ko lang po yung mga nabanggit. Unconstitutional po dahil hindi nga po dumaan sa tamang proseso. Dahil nabanggit nyo nga po na yung first 3 complaints ay hindi inaksyonan nung nag-end yung 19th Congress. Kaya pumasok na po dito yung 1 year na nakalagay sa ating Constitution. Kaya sinasabi na null and void na, tama po ba itong Constitution, ay itong impeachment. By null and void, ano po yung sinasabi dito, Attorney? So, ang sabi ng Korte Suprema ay hindi ito maaaring gamitin para litisin o magkaroon ng trial kay VP Sara. Dahil ayon sa Korte Suprema, ito ay walang bisa. Produces no legal effects. Sabi pa nung ponente o nung sumulat ng desisyon, there is a right time to do the right thing the right way. So parang dapat itama lang ang proseso. Yun ang hinihiling. Alright, so much technicalities po. So himayin lang po natin from the beginning, and you've mentioned this from the introduction that when you explained the whole ruling. Yung impeachment complaints po na inihain kay VP Sara, meron pong 4 na complaints na na-file laban sa bise. And the first 3 did not materialize sa mga kadahilanang, yun nga po nabanggit ninyo na hindi inaksyonan ito ng Kongreso agad-agad. Ayon sa Supreme Court, hindi ko kasi sinasabi na tama yung factual finding. Alright. Ang decision kasi ng korte ay may 2 bahagi. Una ay yung facts. At pangalawa, yung application ng law base sa facts. So, ang assumption natin sa ating pag-uusap ay tama yung facts sa desisyon. Kaya tama yung application ng law dun sa facts na yon. Pero kung mali yung facts, edi mali yung magiging desisyon.
So yun yung crucial na kailangang aspetong linawin natin. Kung totoo na hindi inaksyonan yung tatlong complaint at ito'y na-deemed dismissed dahil hindi inaksyonan nung mag-adjourn ang Kongreso, tama yung desisyon. Base yon sa saligang batas na pumasok na yung one-year ban. Yan. At may mga bagong requisitos na inilatag ang Korte Suprema na sinasabing ito muna ang mga kailangang gawin bago ito dalhin sa plenaryo, bago dalhin sa Senado. So may mga additional requirements na inilatag ang Korte Suprema. Pero babalikan natin yon yung una, no? So tama ba yung findings of fact? Kasi alam mo, ang Korte Suprema, walang pagkakataong makita yung ebidensya para ma-establish yung facts. Ibinasi lamang nila ang kanilang pag-aaral dun sa mga pleadings na ipinasok sa kanila, no? Dahil hindi naman trier of facts ang Korte Suprema. So, I think ang contested na factual issue ngayon ay totoo ba na hindi inaksyonan yung naunang tatlong complaint? Alright, it is very clear no na nag-a-act po yung Korte Suprema base dun sa facts. And the facts that they are navigating along this ruling is yung sinabi nga po nila na hindi inaksyonan yung first three kaya nag-apply itong one-year ban. Pero ito pong... linawin ko, ayon sa tagapagsalita ng Kongreso, I think it's Attorney Princess Abante, Yes. ayon sa kanila, sila ay magpa-file ng motion for reconsideration dahil hindi daw tama itong finding of fact na ito. Dahil ayon sa tagapagsalita ng Kongreso, ay inaksyonan yung naunang tatlo, no? At nagbotohan para ito ay i-archive. At ito ay Act of Congress. So inaksyonan kasabay ng pagpapatibay nung ika-4 na reklamo on the same day na ito'y inendorso at dinala sa Senado. So yun ang crucial factual allegation o isang punto tungkol sa sinasabi ng Kongreso na hindi sila lumabag dahil inaksyonan nila yung tatlo. Okay. But isn't it, attorney, dahil inaksyonan nila, does it also mean na nag-apply na talaga yung one-year, yung pagbabard ng 1 year na yon? Hindi, discretion kasi, at ito'y sinabi naman ng Supreme Court doon sa kanyang desisyon, discretion ng Kongreso kung ano ang gagawin niya sa mga reklamong dinadala sa kanya. Ang 1-year ban ay nagsisimula once ma-initiate ang isang complaint. Yan. So how do you define initiate? O kailan masasabi na initiated na ang isang complaint? Meron tayong dalawang basihan. Una ay yung rules ng House. Ang sabi ng rules ng House, ang isang complaint ay initiated kapag ito ay nai-refer na sa tamang komite. Yeah. Ito ay pinagtibay din ng Korte Suprema sa desisyon nila sa kasong Attorney Francisco versus House of Representatives, kung saan sinabi rin ng Korte Suprema na bibilangin lamang yung 1-year ban kapag yung complaint ay na-initiate na, which is na-refer na sa committee. O, dito ngayon sa facts na meron tayo, yung bang naunang tatlo ay na-refer sa committee. Hindi naman siya ni-refer. Dahil ito nga ay in-archive. O, discretion ba nila? Ito ba ay nasa kapangyarihan ng Kongreso na mamili kung alin ang kanilang i-archive at alin ang kanilang itutukoy sa committee? Yes, nasa discretion nila yan at sinabi yan ng Supreme Court sa kanilang desisyon. Ang hinahanap ko ngayon sa desisyon ay saan nagkaroon ng pagmamalabis? Nasaan yung grave abuse of discretion? Kasi alam mo, co-equal branches po ang tatlong division ng ating pamahalaan, no? Yung judiciary, yung Congress at yung executive. At ang judiciary o ang Supreme Court ay meron lamang kapangyarihang manghimasok sa mga proseso ng Kongreso kung merong grave abuse of discretion. So, yun ang kailangan nating makita. Alin doon ang naging grave abuse of discretion?
Alright, as you mentioned that, kasi yung question mo parang hindi po ba parang ini-ignore yung constitutional role nga po na kailangang i-refer muna sa proper committee bago i-trigger itong impeachment process na yun nga po, para masabing initiated siya, di ba? Kailangan dumaan muna dun sa mga committee. Pero base nga po dun sa ruling, parang hindi po itinuring na po na parang initiated yung mga naunang complaint na hindi naman dumaan dun sa proper process. Ayun din po ba yung sinasabi ng Kongreso ngayon sa inilabas nilang pag-challenge or isa pag-seek nila ng reconsideration sa ruling ng Supreme Court? Tama po, kasi guided ang Kongreso o sinunod nila yung kanilang internal rules na nagsasabing initiated lang kapag ito ay nai-refer na sa committee. At ito rin naman ang ruling ng Korte Suprema doon sa naunang kaso nga ng Francisco versus House of Representatives. So dahil sumunod sila sa prevailing jurisprudence at sa kasalukuyang definisyon ng initiate, ang paliwanag ng tagapagsalita ng Kongreso ay walang paglabag na ginawa ang Kongreso dahil nung ginawa nila yun ang kasalukuyang definisyon ng to initiate. At ang may discretion o may kapangyarihang pumili kung alin doon sa apat ang kanilang i-initiate o itutukoy sa komite o dadalhin sa Senado, ito ay exclusive na kapangyarihan ng House. Yan naman ang posisyon ng Kongreso. Alright. So ito pong decision ng Supreme Court ay ruling based from a petition na final ng Vice President and her family's lawyers allies. Pasadahan ko na po rin to. Anyone can file a petition po ba sa isang impeachment complaint? Hindi. No? Unang-una, kailangan ipakita mo na ikaw ay proper party. Meaning, ikaw ay maapektuhan ng desisyon. No? Isa kasi sa pangunahing requirement bago mo i-invoke ang power of judicial review ng Supreme Court ay yung petitioner o yung humihingi ng relief sa Supreme Court ay merong proper standing. Ibig sabihin, ikaw ay proper party. Ikaw ay may pakialam doon sa usapin. Ikaw ay maapektuhan ng nasabing usapin. So, hindi pwedeng kahit sino. Kailangan may proper standing ang tawag dyan sa batas. No? Meron kang karapatan na dumulog sa Korte Suprema. Alright. So in this case, the proper party po is the Vice President herself and yun nga po her family's lawyers allies. So hindi po ito epekto nung pag-remand ng Senado sa articles of impeachment o hindi po nakadagdag yung ginawa na iyon ng Senado sa ruling ng Korte Suprema na pagbalik nito sa Kongreso. Hindi naman kasi magkahiwalay siyang proseso, no? Habang ang usapin ay nasa Senado, Okay. ano man ang ginawa nila, binalik, tinuloy, wala siyang epekto dun sa kasalukuyang proseso naman ng petisyon sa Korte Suprema. No? Pagkahiwalay sila. At I don't think naman na sumusunod o humihingi ng gabay o kumukuha ng gabay ang Korte Suprema sa mga nangyayari sa Senado o sa Kongreso dahil ito naman ay may sarili silang basihan. In fact, hira yan na unanimous ang Korte Suprema. No? Karaniwan ay may mga dissenting, karaniwan ay may mga iba-ibang opinion. Pero dito sa desisyon na ito, mukhang nagkasundo-sundo yung Korte Suprema. And that is something that we should note. No? Ibig sabihin ay kumbinsido ang 13 mahistrado na tama ang kanilang naging desisyon. Alright. Something to note that bihira lang po itong unanimous yung desisyon ng buong Korte Suprema. Bagitin ko na rin po, kung null and void po yung itong impeachment na ito nga, ibig sabihin null and void din po ba yung pag-convene ng Senate as an impeachment court? Parang wala na rin pong bisa. Dahil ito ay prospective naman ito eh. No? So, nung nag-convene naman sila, wala pang ruling ang Korte Suprema. So ngayon, dahil may ruling na at alam na nila, at kaming mga abogado kasi tinuruan kami na ang desisyon ng Korte Suprema, sumasang-ayon ka man o hindi, may dapat mong respetuhin. No? So yan ang training namin bilang mga abogado. Susundin mo yan. No? Pwede kang mag-file ng motion for reconsideration kung gusto mo. Doon mo ilatag ang lahat ng iyong argumento. Pero in the meantime, susundin mo yung desisyon ng Korte Suprema. Dahil meron ng desisyon ng Korte Suprema, hindi na kailangang mag-convene
ang Senado bilang isang impeachment court. Yun ang magiging epekto nito. Wala nang bisa yung articles of impeachment. It is as if it was not filed. There is no legal effect. No? It cannot produce any legal effect. Yun ang ibig sabihin ng pinawawalang bisa, no? Null and void. Sa makatuwid, bukas ay hindi na dapat mag-convene, no? Kung susundin nila ang utos ng Korte Suprema, ang desisyon, hindi na magko-convene ang impeachment court. Alright. Meron po kasing mga pagpuna na rin na yung naging aksyon ng Senado to remand the articles of impeachment, yung not proceeding with the impeachment forthwith, ayun pong mga bagay na yan ay parang it violates the constitutional structure, bali unconstitutional daw po ito. So wala na rin po itong mga reklamong ito, wala nang mapapanagot dito sa mga naging reklamo na ito dahil kasama na po ba ito doon sa null and void with the impeachment case? O kumbaga na supersede na siya, na-render na siya moot and academic. Anumang question tungkol sa ginawa o hindi ginawa, binilisan o binagalang proseso ng Senado ay baliwala ng usapin, moot and academic na, no? Dahil pinawalang bisa na ng Korte Suprema yung mismong articles of impeachment. So yung lahat ng reklamo tungkol sa proseso, kasi itong mga reklamo na hindi agad inaksyonan, ito ay question sa proseso. Hindi doon sa articles, no? Baliwala na yung diskusyon sa proseso kasi yung mismong articles ang pinawalang bisa ng Korte Suprema. Kumbaga parang yung pinag-ugatan po nitong buong proseso at yung ginagamit na buong object dito sa impeachment ay wala na pong visa. So, balikan ko lang po, the House of Representatives is seeking for reconsideration. Nabanggit nyo na po yung mga grounds, no, na ginagamit ngayon ng Kongreso. Pero the big question was, how can lawmakers challenge the Supreme Court? And ano po ba yung implication kapag ina-exercise itong pag-challenge na ito sa Korte Suprema lalo na? Okay, alam mo, ang parties sa isang kaso, yung nagrereklamo at yung ipinagrereklamo, ay parehong may karapatan kapag naglabas ng desisyon ang korte, no? So parehong ang Senado at ang Kongreso, who are parties to this case, no, ay po pwedeng mag-file ng motion for reconsideration. Po pwedeng hilingin ng Kongreso na i-reconsider ng Supreme Court dahil may mali na factual allegation. Dahil ang sabi ng Supreme Court, hindi raw inaksyonan at hindi pinagbotohan. Merong record raw ang House na nagpapatunay na pinagbotohan yung 3 complaint at in-archive. So ito, pwedeng maging ground for motion for reconsideration. Ang implication nito, pwedeng baliktarin ng Supreme Court ang kanyang sarili. Although medyo hindi ko nakikitang mangyayari yun dahil unanimous eh. Parang ang hirap makumbinsi ang 13 na sila ay nagkamali, no? Ang Senado naman ay pwede ring mag-file ng kanilang motion for reconsideration kung naniniwala silang hindi ito tama. Dahil may mga senador na nagsasabi na dapat ang desisyon kung may bisa o wala ang articles ay impeachment court ang magdidesisyon dahil sa ilalim ng Constitution, sila ang sole judge, tanging tagapaglitis at magdidesisyon tungkol sa impeachment. So maaaring magkabilang panig at ang implication ay pwede rin i-reverse ng Supreme Court, although highly unlikely na magbabago pa ng isip ang Korte Suprema. Isa pang maaaring gawin ng Senado ay hindi sundin. Ito ay isang senaryo na i-finload na ng ilang mga senador na nagsabing paano kung pagbotohan natin? Susundin ba natin o hindi? At kung magdesisyon tayong hindi sundin, itutuloy nila yung paglilitis. That will, of course, present itself as a constitutional crisis. Ito'y isang pagbabangga ng dalawang co-equal branch. At ang implication nito ay magiging magulo ang ating sistema, no? Kung hindi susundin. Para tayong wala lang batas-batas pagka gano'n, ano? Walang Supreme Court. So dahil wala naman tayong korte na mas mataas pa sa Supreme Court, wala tayong Super Supreme Court. Yan ang Supreme Court ang pinakamataas. So ang magagawa lang talaga ng magkabilang panig ay dumulog ulit sa Korte Suprema. Either humingi ng clarification, pwedeng ipaklarify. Yung bubang desisyon ninyo prospective. Ibig sabihin, hindi mo na nag-a-applyan para dito. Ibig sabihin, itong amin pwede.
Yung susunod na mga impeachment ang hindi pwede yan. Pwede i-clarify yan, no? Dahil dapat ang desisyon prospective. So, marami pang maaaring mangyari, no? Kasi meron pang panahon, 15 araw para magsumiti ng motion for reconsideration. Abangan sa susunod na linggo ang paghimay ni Attorney Enrique de la Cruz Jr. sa gampanin ng Korte Suprema at ang epekto ng desisyon nito sa maaaring susunod na mga kaso ng impeachment sa bansa. Dito lang sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado 11:30 ng umaga sa DZRH TV.